Badong Aratilis Vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, sa pangalawang araw, pahiya na naman, supalpal na naman po itong si Luis Tro, ang chief prosecutor. No? Siya po ang pinakapinuno ng prosecutor. Nasaan na kaya si Ligutan? Alam po ninyo, hindi ko po maintindihan kasi nung nakausap po namin si attorney Mark Tolentino, nag-guest po siya doon sa aming programa sa radyo, Birada Aguila. Sabi niya, sa testimony, sa mga abogado, dahil si Ligutan mas magaling daw kaysa dito sa mga bagitong mga abogado ng depensa. Yung kaisa-isa nilang lamang kasi pagdating po sa pagpe-present ng mga testigo at testimonya at saka ng mga ebidensya, talo po yung prosecution. Ayon kay Attorney Mark Tolentino. Yung kaisa-isa po nila na advantage, yung siligutan. Kasi makikita nyo naman kung paano yung ligutan ng mamama talaga, ika nga, di ba? Talagang nambabraso. Mahusay naman talaga. Kaya lang, nasa kabilang panig siya, kaya hindi natin masyado. Yun na nga lang advantage nyo si ligutan, tinanggal nyo pa. Ipinalit nyo si Luis Tro. Hindi ko maintindihan kung bakit po si Luis Tro. Definitely, nilalamon po siya nung bagitong, hindi naman sila mga bagito, mga batang abogado. No? Ang hirap, no? Siguro napapahiya na to si Luis Tro. O kaya nakita niya si Sheljok, no? Aba, kaya ko rin yun. Mas magaling ako kay Sheljok, no? Ako na rin nga yung papapil. Hindi ko alam kung bakit, no? Mukhang marami naman silang mga magagaling na abogadong hinair na mga private prosecutor. Okay. So, pangalawang pagkakataon na napahiya si ngayon, ang dami pong beses napahiya. Napahiya po siya sa batang abogado kay Binluan at napahiya din po kay Presiding Officer Chis Escudero, itong si Luis Tro. Ang pinakamalapit, napahiya pa rin. Pati kay Robin Hood Padilla, Senator Robin Hood Padilla. Alam niyo si Senator Robin Hood Padilla, tinitignan niya ng mga kakamping, dilawan, hindi naman mga nanonood, hindi naman mga nagsusuri. Tinitignan po nila si Robin Hood Padilla na mahina kokote. Bobo pa nga tawag nila. Pero iba po pinapakita ni Robin Hood. Ginagamit niya po yun, yung pag-underestimate sa kanya ng mga tao. Ina-underestimate kasi magandang lalaki, artista, di ba? Akala nila magandang lalaki at artista, wala nang utak Ina-underestimate nila. Pero si Robin Hood Padilla ang nakakapagpahiya sa kanila ng lubusan. Do not underestimate a senator judge. Kaya lang naawa na po talaga ako kay Lito Lapid. Nagpatawa. Nagpatawa si Ping Lacson. Ang ginamit niyang patawa si Lito Lapid. Nagpatawa rin si Presiding Officer Chis Escudero, Lito Lapid na naman. Kawawa naman, ginagawa niyong katatawanan si Lito Lapid. Okay. Hindi niyo namamalayan, epektibo yung ginagawa ni Lito Lapid, ni Robin Padilla. Tignan niyo po sa survey. Number 1 po si Robin Padilla sa survey. Pangalawa lang po si Vico Soto. Sa senatorial balls. Number 1 si Lito Lapid. Hindi po yun mali.
nagkukunwa-kunwarian si Lito Lapid si Robin Hood Padilla, nagkukunwa-kunwarian po siya na mahina kokote para i-underestimate nila at mapahiya sila ni Robin Hood. Alam ni Robin Hood yung mga sinasabi niya. Okay. Legarda Loren. Basahin ko lang po. Ito po may makikita po tayo rito Sa ano kasi, talagang tambak sila Mapapansin nyo po, mas lalong bumibira kay BP Sara at sa mga Duterte, mas lalong nalalaglag sa survey. Tignan nyo po tong survey na to. Ito po ang mga posibleng makapasok ayon po dito sa survey, no? Ito po si Padilla Robin number 1, Vico Soto, Raffy Tulfo, Alan Peter Cayetano. Imagine, ganun po yung Duterte power votes. Si Alan Peter Cayetano, bigla po siyang nasa taas. Loren Legarda, Manny Pacquiao, Nancy Binay, Sani Angara, Mark Villar, Ben Tulfo, Jinggoy Estrada, Rebillame, Chis Escudero, Mike Defensor, Marroas Abalos, Benhur Abalos, at Mark Lapid. Nasaan po yung mga nakikita natin na kalaban ni BP Sara ng mga Duterte? Laglag po lahat. Bagamat kakampi po nila yung iba dyan, hindi po tahasan yung mga yan na hindi po sila tahasang bumabanat. Nasaan po yung mga katulad ni eto ni Ralph Recto, laglag na laglag. JB Ejercito, laglag. Laila de Lima, Rex Gatchalian. Bakit Rex Gatchalian? Shell Jokno, laglag po sila. Kung maniniwala po kayo dito sa mga tukmul na to, yan po ang survey niya, nagpapakita po yan na kung ikaw ay magpapakita ka, nakikita ka nila na lumalaban ka sa mga Duterte, laglag ka sa Magic 17 pa nga. Bakit si Benhur Abalos mukhang papasok? Nasa pang 16 siya. Hindi naman siya bumabanat sa mga Duterte. Tignan niyo po itong mga bumabanat. Ralph Recto, Shell Jokno, Laila de Lima. Laglag po lahat yan. Francis Tolentino, tol. Laglag ka na naman, tol. Ganyan po yung kamandag ng mga Duterte. Hanggang ngayon ba? Ito pong mga na to, kinakailangan lang nilang i-convict. Magdadalawang isip na po yung mga tumatakbo, yung mga tatakbo. Malabo po silang manalo kung sila po ay i-convict nila si BP Sara. Halos kalahati po yata dyan tatakbo. Sorry na lang sa inyo. Laglag po, pati po si Risa Ontiveros, doon naman sa presidential. Ngayon po, itong ginagawa ng mga Tulfo, nagpapakitang gilas na sila para lumaban sa mga Duterte. Huwag kayong mag-alala. Matataas pa kayo ngayon, di ba? Ngayon, nailalantad nyo yung sarili ninyo sa impeachment. Pabagsak na kayo ng pabagsak sa survey. Sa mga totoong survey, Ano po yung totoong survey ayon kay Badong Aratilis? SWS, tsaka Pulse Asia. Wala nang iba. Lahat po yan. Yung publiko sa Asia, kulang pa po sa edad. Kulang pa po sa... Kasi kailangan talaga yung mapagkakatiwalaan ka, dekada muna Okay, punta na po tayo rito sa mga Punta muna tayo rito sa mga... Ito po, si Raffy Tulfo po. Pakikinggan lang po natin... segundo lang naman to. Si Raffy Tulfo po, nagwala po ngayon. Tignan nyo po kung gaano po
gaano po yung tinatawag nating, ano po yung dahilan ng pagwawala ni Rapi Tulfo? Kasi po, alam nyo, pati pagwawala nila, mababaw pa rin. 2 minuto, bakit 2 minuto, di ba? O, pakinggan muna natin bago tayo mag-react. Itataas ko na lang. Mas mabilis pa. Visit na yan, iniikot ko lang, ayaw na. Naghang. Ay, hindi pala touch screen. Bakit pag sa amin, sa majority, kinakatagan ni-remind pagdating ng bago, pagdating ng 2 minutes. I think, nakakalata na kami. So dapat pag sinabing 2 minutes, 2 minutes. Pag sa amin sa majority, pag 2 minutes, pinipindot na pinipindot nito. 2-3 beses. Totoo yan. Pero pag sa minority, umabot na ng 5 minutes, 10 minutes. At meron akong record dyan. Pinapayagan. Why? Thank you. It's the pleasure of Senator Judge Rapi Tulfo. Ang tindi, no? Kay Senator. Eto. Alam po ninyo, okay naman, marami na tayong beses na nagwawala. Nakita nagwawala. Partikular po si Miriam. Puta, mas lalo yata pumalpak yung teknik ko na yun. Marami na po tayong nakita nagwawala na mga senador. Hindi na po bago yung pagwawala, lalo na po sa impeachment. Kaya lang po, kay Miriam, at saka sa iba pang senador na nagwawala sa impeachment, kaya po sila nagwawala, nagagalit sila sa mga testigo, nagagalit sila sa mga abogado ng prosecutor, abogado ng depensa. May dahilan po. Malalim yung dahilan nila. Gusto nilang maayos yung... O, kita nyo, paalala ko sa inyo yung kay Miriam Defensor. Isang tagpo na, kasi paulit-ulit to. Maraming beses nagwawala si Miriam. Pero eto po, sigurado ko napanood nyo. Yung isang abogado ng prosecution, private lawyer, na naging DOJ chief ni Tatay Digong, si Aguirre. 'Di ba? Habang nagsasalita si Miriam, nakaganon siya. Nagwala si Miriam ngayon. Bakit mo kaya? Ganon. Nagalit. Kasi nakikita niya na yung isa sa mga prosecutor, hindi ginagalang yung mga judge na katulad niya. So, hindi ko alam kung napalabas o tuluyang lumabas yun si Aguirre. Pero ganun po ang magagalit. Magagalit ka dahil sa mga katwirang palpak, magagalit ka dahil sa may mga asal na hindi karapat-dapat sa korte. Eto po, nagkukwenta eh. Alam po ninyo, hindi naman sila nauubusan. Pwede naman sila magpabalik-balik. No? Kung naiiklian siya sa oras niya, humingi lang siya, pinagbibigyan naman po. Wala naman pong inawat. Ang mga inaawat nga, yung mga Cayetano. Dahil sumusobra na, di ba? Sa second round na lang yan, kung gusto mo pa. Pwede naman siyang makiusap, katulad ng ginawa ni Pampilo Lacson, na sobra siya sa 2 minutes. Pinagbibigyan naman. Pero para magwala ka dahil sa minuto, hindi sa argumento, hindi sa mga palpak na pinepresent, kung hindi sa minuto. Anong uri ng senador yan? Ang lalim mo naman. Tatakbo ka pang presidente? Ang bilis nilang magwala, no, ng mga tulpo. Yung isa rin, nag-aaksaya ng panahon, nag-aaksaya raw ng oras. Dahil nagsasalita si
Sino ba nagsalita? Si Robin tsaka si ano rin. Bakit pikon na pikon kayo pag magsalita rin kayo na sobra? Ngayon lang po ako nakakita ng mga senador na ang inaangalan yung oras, hindi yung mga argumento. Yan po ay pagpapakita ng kayo po ay merong kalalimang taglay. Ang lalim po ninyo. Magagalit kayo dahil sumusobra sa 2 minuto. Okay. Maglagay lang ako ng commercial. Kaya yan kagaganyan nila, pinapakita nila yung matunay na kulay nila. Oh. Masasagasaan yan yung inyong mga survey. Huwag kayong mag-alala. Punta po tayo dito sa iba. The council correspondent is correct. I will give the same Eto po, pahiyang-pahiya po rito si Luistro. Hindi pa kay Robin to ha, yung siya po ay napahiya dito sa Pag kayo ang pagpapur sa inyo, Your Honor, pakinggan po natin. Paulit-ulit na binara ni Escudero si Luistro. Hindi natin maintindihan kung si Luistro ba ay hindi lang makaintindi o matigas talaga ulo. Ayusin ko lang to. Okay. Ito po, patapos na to eh. Manifestation. Your Honor, the prosecution believes that we have sufficiently established that the threat to the President constitutes Objection, Your Honor. threat to the national Again, Your security. Honor, inconsistent. Counsel, you are once again reminded to kindly avoid Yes, Your Honor. conclusions of law. The question was simple, so I guess you will not conduct any further redirect. Tignan nyo sinabihan na siya. Bawal kasi magsabi ng conclusion sila. Ang sasabihin mo lang, hindi na kami magre-redirect. Pero ang gusto ni, mag-speech pa siya. Kaya siya binara na. Kasi meron siyang conclusion na tinatawag. Ito po, ulitin That natin. the threat to the President constitution believes that we have sufficiently established Yan. Bawal po niyang sabihin yan. Na we have sufficiently established. Kasi hindi ka po pwedeng mag-conclude. Baka nalilito kayo, bakit siya inaawat ni Cayetano? Bawal mo sabihin na we sufficiently established. Hindi mo po pwedeng sabihin yan. Parang marami kasi hindi naman katalinuhan ng mga senador. Baka madala niya, 'di ba? Yan yung purpose niyan eh. that the threat to the President constitutes Objection, Your Honor. threat to the national Again, Your security. Honor, inconsistent. Counsel, you are once again reminded to kindly avoid Yes, Your Honor. conclusions of law. The question was simple, so I guess you will not conduct any further redirect. 'Di ba? Sinabihan na siya, wag mo nang uulitin 'yan, yung magko-conclusion of the law. Nonetheless, Your Honor, there are some manifestations that I would like to make. As long as these are not conclusions of fact and law, Counsel, as Yes, you have Your been reminded and guided accordingly. You may proceed. It is the position, Your Honor, of the prosecution that we have established already. Objection, Your Honor. Again. Ang kulit, no? Dalawa lang yan eh. Super kulit siya o matigas ang ulo.
of fact and law, Your Honor. The counsel for respondent is correct. I will give the same limitation to whatever manifestations he will make in this regard. Let me do it for you. I guess you're not conducting any redirect anymore because I have you're another satisfied manifestation, Your Honor. and you're contented with the testimony given by the witness you presented. What is your second manifestation? Nais ko lamang pong liwanagin, Your Honor, kaugnay ng affidavit ni Arturo Las Cañas. Ito po ay ipresenta ng prosecution bilang bahagi ng testimonya ng witness, kagaya na po ng sinabi ng presiding officer ng 3 ulit pinayagang ipresenta ang affidavit ni Las Cañas bilang bahagi ng testimonya at bilang bahagi ng naging investigation ng Special Task Force ng National Bureau of Investigation. Ganyang kakulit. Yang kalaban natin, no? Hindi sumusunod kasi doon sa kanilang quota, doon po sa House of Representatives, nagagawa ni Luistro yung gusto niya. Dito po, hindi niya nagagawa yung gusto niya. Okay. Pero hindi po siya dyan nakakahiya eh. Mas dito po siya nakakahiya sa kay Robin Hood Padilla. In-underestimate niya. Ito po ina-underestimate nila si Robin Hood Padilla. Pero ito, ganito kahusay ito si Robin eh. Ako natatalinuhan ako ngayon. Dati nabububuhan din ako kay Robin eh. At least nagtatapat ako. 'Di ba? Kasi artista, magandang lalaki. Puta, anong naging senador, naging number 1 kasi kakakanta ng Wonderful Tonight. Oh, pero ano lang yun ni Robin eh, 'di ba? Kumbaga para mas maunawa, kumbaga politikong-politiko siya eh. Kaisa nyo ako. Pareho lang tayo. Na pangkaraniwang tao. Tayo yung mga inaapi dahil hindi nakapag-aral, sinasabihan na bobo. Ganyan ako. Pero kaya ko kayong ipagtanggol. Di ba ganyan yung ni Robin Hood? Hindi nila maunawaan yan. Akala nila, bobo si Robin. Akala ko rin nung una, bobo. Pero, nakita niyo po kung gaano kagaling si Robin Hood. Kung bobo yan, bakit kaya niyang ipahiya si Luistro? Oh, na isang abogado. Di ba? Oh, ito po, pakinggan niyo po. Talagang matutuwa po kayo. Marami po nagsasabi na bobo naman to si Robin. Bakit ganyan ang mga tanong? Style niya yan. Style yan ni Robin para akala nyo lang bobo siya. Oh, pero napakatalino ng style niya. Kahit hindi kayo maniwala. Pakinggan natin to. Supalpal dito eh. Supalpal na supalpal si Luistro. Is recognized. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes. Maraming salamat po aming ginoong tagapamahala po po at sa atin pong ginoong Pangulo. Meron po akong katanungan para sa prosecution. Sa akin pong mga kaibigan, prosecution. Napakahalaga po sa bawat pagdinig ay yung nagsasabi ng katotohanan. Tama po ba? Tama po. Opo. Tignan niyo yung niya, yung askad ng pagmumuka. Tsaka yung dalawa dun sa likod, di ba? Parang kayang-kaya to ni Luistro. Dahil bugok to, artista lang to. Kita nyo, iba nung aura ni Luistro nung si Pia Cayetano, di ba? Kay Pia Cayetano, talagang gibang-giba ang kanyang itsura. Tignan nyo naman ngayon, parang kala mo, proud na proud eh. Tuloy natin. Ang isang witness ay naging halimbawa ng paiba-iba ang In fairness kay Robin, wala siyang kodigo. Nakita nyo ba nakasanayan na po ni
Risa Ontiveros, lahat na po ng sinasabi niya nasa kodigo na. Hindi na po pwedeng walang kodigo, no? Si Risa Ontiveros. Pero tignan niyo po si Robin. Walang kodigo yan. Meron siyang notes pero hindi niya binabasa. Ano pong tawag dito? Di ba po kasinungalingan? This is a hypothetical question, Apo. Your Honor. You are not referring to any particular witness? Ah, Yan, siya naghamon, di ba? Meron ba kayong particular witness? sila sa Sanchez. Patay ka. Pinakitang affidavit. Your Honor? Alam niyo po, di pa po ako tapos, kaibigan. Dorog! Alam niyo po, napaka-lungkot po para sa amin na marinig na meron kayong ibinigay na affidavit na nabahiran dito po sa loob ng Senado. Dito, sa plenaryo ng Senado ay lahat nabahiran ng matinding masasabi natin kasinungalingan sapagkat magkaiba ang kanyang sinabi. October 3, 2016, sinabi niya walang kinalaman ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. February 20, March 6, na iba na ang istorya. Ang tanong ko po, ano ang tawag sa tao at iba-iba ang sinasabi? Di ba po sinungaling? Ako, Kagaya po ng aking binigyang linaw kanina, at paulit-ulit na rin pong sinabi ng ating presiding officer. pakisagot na lang po kasi Durog! Pakisagot na lang po. Aray! yun lang po ang tanong. Tama po ba o mali na tawagin sinungaling ang taong iba-iba ang sinasabi? I'm sorry, Your Honor, but I need to qualify my answer. Mr. Presiding Officer, Tignan nyo, ano ngayon ang lumalabas, di ba? Ang lumalabas, nawala yung ano niya, di ba? Sinasabi niya, hindi ko masasagot yan. Kinakailangan ko sagutin yan. Iko-qualify ko. Kinakailangan ko magkwento ako. O, biglang nagsumbong kunwari si Robin. Mr. Presiding Officer. isang simpleng tanong lang po. The lead prosecutor may agree or disagree or state a different characterization. I can state a different characterization if I'm asked by the good senator judge. You may disagree or agree with the statement of the Honorable Judge Padilla. Feel free to say no or yes, counsel. Kagalag-galag ng mga senator judges at sa ating pong mga nanonood na kababayan. Dahil binanggit po ng kagalag-galag na Senador Robin Padilla ang pangalan at ang affidavit ni Arturo Las Cañas, nais ko pong linawin ang kanina ko pong manifestasyon. Ito po ay ipresenta sa impeachment court bilang bahagi ng Presiding testimonya Officer, ng witness. hindi pa din po sinasagot. Ah, di ba? Di ba ang galing ni Robin? Hindi pa rin po sinasagot. Oh, ano ka? Kala mo, ha? Kala nyo, minamaliit nyo si Robin, ha? Oh, dyan po. Hahaba pa tayo, eh. Meron po dyan, sa kalagitnaan po ng pagtatanong ni Robin Hood Padilla, nagre-react. Gaano po kagaling yung Robin Hood Padilla? Napag-react niya lahat ng abogado ng kabila. Biglang gumulo, no? Ito nakakatuwa po kay Robin. Ayan, may paparinig ko na lang po sa inyo. Mukhang mahina daw sa isa. Dito na lang ulit sa mic. Mahina yata isang mic. Dito na lang po sa original na mic natin. Baka hindi na gumagana yung mic na yun. Parinig na lang natin. Hindi, maganda yung reaction ni Robin Hood, eh. Gusto ko yung reaction ni Robin Hood, eh.
Puta. Ay, sorry. Pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam niyo ba, bawal po ang ginagawa. Kindly maintain Presiding order officer, within the bawal po court. ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukomento. Kindly maintain order in the court. The Sergeant at Arms, by authority of the Senate President, is directed to kindly maintain. Hindi po order in the sila court. allowed. Mag-ingay. Korte po ito. Thank you. You may proceed, Senator Judge. Who was speaking? Ako po. You may proceed, Senator Judge. I was interrupted. Your apologies. Di ba? Sabihin niyo bang bobo si Robin Hood Padilla? Ako, hindi ako papayag na sasabihan pa ng bobo yan. Ang galing eh. In-underestimate nila. No? In-underestimate po nila si Robin Hood. Akala nila kayang-kaya lalamunin ng buhay ni Luis Pro. Iba po naganap eh. Yung style na nakita niya kay Pia Cayetano, magaling pong mag-adapt si Robin eh. Yan lang yung ginawa ni Pia Cayetano kahapon eh, di ba? Pinasagot niya, hindi niya pinayagan na magtumoke si Luis Tru. At dahil diyan nagre-react yung mga kakampi nila. Ang akala ko mga kapatid, yung mga nagre-react, yung mga amuyong, yung mga audience, 'di ba may mga audience? Yung mga tipong mga yung nagsisigaw na, hindi dapat yan Tapos mag-walk out. Kala ko may nag-walk out na naman na audience. Kala ko nanood na naman yung apo ni Cory. Na naiinip yun eh. Mainipin yun. Dapat bawal na yun sa Senado eh. Naiinip tapos okay. So ano po yung punto ron? Pati yun. Kasi lahat silang abogado, minenos nila si Robin. Paano nangyari yun? Wala naman sinasabi si Robin Hood Padilla na kakaiba. Hindi naman siya nang babalatuba. Nagre-react sila sa sinabi ni Robin kasi ang tingin nila kay Robin, bobo. Tapos napapahiya ni Robin si Luis Tru. Kaya kinakailangan mag-react nitong mga kakampi niya. Alam nyo kung sino yung nagsalita, yung nagkaroon ng komosyon? Hindi po pala mga audience. Yung mismong si Lorna Kapunan. Niregla na Niregla po si Kapunan kasi mukhang yung argumento ni Robin Hood Padilla ay napakasimple. Pero hindi po nila kayang sagutin. Pag hindi ka sumasagot, hindi mo kayang sagutin yung mga simpleng katanungan na pagmumukha kang mahina, wag nang bobo, na pagmumukha kang mahina ni Robin Hood Padilla. Kaya ganun na lang yung pagre-react na. Alam ko, may sinabi pa si Robin Hood eh. Yung dapat hindi sila bias. Correct po yun. Diba lahat sasabihin nyo? Diba, si Kapunan po, umamin na po si Kapunan. Humingi po siya ng tawad. Sabi niya, di ba friend naman tayo, Robin? Baka pwedeng patawarin mo na ako. Kuwang-kuwa ni Robin eh. Na-adapt niya eh. Sabi niya, ganito pala dapat mabara. Di ba? Yung kay Pia Cayetano, ganyan. Hindi niya pinaporma to si eh. Sagutin niyo po. Huwag kayong magkwento. Okay. Sagutin natin yan. Yung sinasabi nila na ano yung sinasabi nila ng pagkakamali ni Robin, yung hindi bias. Di ba? Kasi sinadya ni Robin Hood yun. Hindi yun pagkakamali na dapat hindi kayo bias.
Dahil pinapakita ni Robin Hood na itong mga to, talagang sa simula't simula pa lang, pagiging congressman nila, bias na sila. Hindi po dyan dahil sa korte. Akala nyo kayo lang marunong magpropaganda? Wag daw one-sided, di ba? Tama yun. Lahat yan. Nilalabanan kayo ni Robin Hood Padilla ng propaganda. Ano yan? Kayo lang ang pwedeng magpropaganda? Pinopropaganda ni Robin yan na kayo, pinamumukha niya, kita nyo, nag-aminan kayo lahat. Na wala na yung sinasabi ninyo na ito ay para sa accountability, na ito ay para sa paghabol ng mga yaman ng bayan, na gusto nyong ipakulong kung sino man. Hindi na. Umamin kayo, napaamin kayo ni Robin Hood Padilla na kayo ay bias. So wala ni accountability. Kaya nyo inuusig si BP Sara dahil kayo sa simula't simula pa bias na against BP Sara. Di ba? Okay. Teka lang. Titignan ko sa Tagalog. Kasi hindi raw ako kinakailangang umiyak eh. You don't need to cry. Mamaya mali ng translation eh. Hindi marunong mag-translate to eh. Para nakakapag-react ako sa inyo. Ano yan ha? Wala naman. Ano yan ha? Anong tawag doon? Partida, wala pa si Marcoleta niyan. Si Robin Hood pa lang, napapahiya na kayo. Mali yung pagsasalang ninyo kay ang galing na niligutan eh. Alam niyo yun? Marami kayong mahuhusay na abogado. Akalain nyo, pinapapil nyo pa si Luistro. Okay. Sa bias, wala na yan. Pinopropagandahan lang kayo ni Robin Hood eh. Pinapamukha lang naman kayo eh. Ano ang tawag sa paiba-ibang sinasabi, di ba? Sinungaling. Tapos hindi mo masagot kung sinungaling ba o hindi si Las Cañas. Eto po. Sa press conference, yan na, magagaling na sila. Nag-press conference, eto po yung sinasabi ni Luistro. Biglang, magagaling po sila sa press conference eh. Doon yan lang nasagot si Robin Hood Padilla. Mas nakakapagtaka kung ide-defend namin ang respondent. Hindi mo yan nasabi doon sa korte. Di ba? Kasi mabagal ka mag-isip. Kailan mo sinagot si Robin Hood Padilla doon sa sinabi niya na bias kayo? Hindi mo yan nasabi sa korte. Bakit? Mabagal ka mag-isip. Ano ang patunay na mabagal ka mag-isip? Pagkatapos ng cross, magre-recross na, di ba? Ikaw na yun eh. Humingi ka ng 5 minutes na break. Saan ka nakakita, abogado, humihingi ng 5 minutes na break? Hindi ka naman naiihi. Si Joke no humingi ng 5 minutes na break kasi ihi na. Maunawaan mo dahil pag may edad na, talagang naunawaan ko yan, maya't maya ka naiihi. Ikaw, 5 minutes na break. Humingi ka dahil hindi mo na alam ang kasunod. Kinakailangan mo na na-script. Ang dali lang sagutin ni Robin Hood. Pagkasabi ni Robin Hood na, kung ako yun sinabihan ako, wag sana kayong bias. Natural po, bias kami dahil kami sasawayin ako, pero nasagot ko. Di ba? Sasawayin ka ni Chis Escudero. Mabilis din si Chis Escudero. Dahil sa bagal mo magsalita, bagal mo mag-isip.
Tsaka mo nasagot si Robin Hood Padilla sa kanyang sinasabi sa press conference na. Wala pong bilang niyang press conference eh. Sino ba nanonood sa press conference? Alam niyo ba kung ilan na nanonood ng live sa impeachment? Sa Senate pa lang, ang nanonood ng live, 68,000. Live yun ha, hindi yun yung after ha. Sa SMNI, libo-libo rin. Sa mga GMA, etc., libo-libo-libo. Si ilan na nanonood sa press conference niyo? Nasupalpal ka na ni Robin, hindi mo nasagot, sasagot ka sa press conference niyo. Magagaling kayo sa press conference. Magagaling kayo pag walang bumabara sa inyo. Pero hindi yan yung labanan. Ang labanan sa korte. Sa korte, nagmumukha kayong tanga dahil sa bagal nyo mag-isip. Napahiya kayo kay Robin Hood. Pati si Kapunan, binutata ni Robin Hood. Niregla. Alam niyo yan, sa korte, bawal kayo mag-ingay. Nakakatawa. Kaya ako tuwan-tuwa ako eh. Sabi ko, puta, ibang klase talaga to si Robin Hood eh. Tuloy na natin. Punta na tayo sa mga ibang punto per punto. Lahat po ng ibabato nila na propaganda after, kayang-kaya natin sagutin yan. Okay. Ito po si Terry Redon. Mula ngayon hanggang July 30, magbabantay ang prosecution para hulihin hindi isda, hindi pating, kundi balyena ng ebidensya. Ang problema dito sa mga to, aminado po sila. Si Sel Jokno po, nakakahiya po. Akala nyo, oy, panalo si Jokno. Utot nyo. Palpak si Jokno dahil inamin niya na wala kayong ebidensya. Pang ilang araw na ngayon, ikasyam na araw na, wala pa pong nakikitang ebidensya mga tao. Ano ang lagi nyo sinasabi? Yung sinabi ni BP Sara, yun na mismong ebidensya. Sino nagsabi niya? Si Chua. Sabi ni Chua, yung sinabi na mismo ni BP Sara, yun yung ebidensya laban sa kanya. Ang problema, alam ng mga Pilipino na 1,161 ang nanonood sa atin, 300 lang po ang nagla-likes. Mag-likes po kayo. Okay. Alam na lahat ng Pilipino na maraming sinabi si BP Sara. Ang gusto nyong palabasin, yung sinabi ni BP Sara na patayin mo sila. Yun lang ang tama. Pero yung dinugtungan nun, kung ako ay ipapapatay nila, patayin mo sila. May unang threat kay BP Sara. Sino ang may threat sa kanya? Yung tatlo. Kaya pag siya natigok, hindi po yan. Paulit-ulit kayo. Sinasabi nyo, yan na mismo yun. Kay Chua, ang ebidensya, yung sinabi ni BP Sara. Kay NBI, ayon sa sinabi ni BP Sara, may nakausap siyang tao at pumayag yung tao. Ibig nyo sabihin, hindi sinabi ni BP Sara pag ako namatay, pag ako pinatay. Sinabi niya, bakit tayo niyong paniwalaan yun? Na merong ano sa kanyang buhay. O ito pa, isang sinasabi ni Tulfo na paulit-ulit. Inulit na naman ni Tulfo yung sinasabi niya na bakit yung guro na nagbanta kay Digong pinahuli agad. Alam mo, Rapi Tulfo, laya na yung guro.
Kung yan lang po, gusto nyo lang ipahuli, tapos lalaya na si BP Sara, gusto namin yan. Yan yung problema, yan yung judges nyo. May pasya na kagad siya na nagbanta si BP Sara. Itatanong pa lang sa inyo yan. Kaya ako, ito talaga eh. Ito po talaga ang katotohanan. Ang katotohanan po, lahat ng mga judges, ngayon pa lang alam na nila na si BP Sara, it's either iko-convict nila, meron na sila na for conviction. Si Risa Ontiveros, si Kiko Pangilinan, si Tito Soto, tsaka si anong pangalan yan? Lacson, Bam Aquino. Yan 5 na yan, sigurado ko na iko-convict si BP Sara. O, yung 2 magkapatid na tulpo, depende. Kasi, pwede yan. Pwede kahit saan yan. Define na yan. Hindi na po magigibayan. Meron din pong papabor kay BP Sara kahit na anong mangyari. Kaya nag-accept tayo araw-araw eh. Yung mga tao po, yung mga Pilipino, kahit na anong ilabas ninyo dyan, wala naman actually kayo talaga nilalabas eh, na ebidensya eh. Wala pa kayong nilalabas na ika-9 na araw na tayo. Yung ebidensya nila, kukunin pa lang nila sa BIR, kukunin pa lang nila sa bank account, kukunin pa lang nila sa tax record. Tapos, gaganong-ganunin pa nila. Wala po talaga silang ebidensya. Alam niyo yung nakapindot na? I'm so touched. Palpak din. Wala na pong babaguhin. Tayo, kahit na anong ipakita nyong, wala kayong ebidensya eh. Simple lang po, kung magnanakaw si BP Sara, asan ang mansyon? Kung magnanakaw si BP Sara, asan ang luxury cars? Kung magnanakaw si BP Sara, asan ang chopper? Kung wala kayong ipapakita, hindi magnanakaw si BP Sara. Ito pa isa. Yan. Sana maiwasan natin yung pagbibigay ng witness na may kasong perjury. Hirapan din si Luis Tro dito. Diba? Minaliit nyo masyado si Robin Hood eh. Samantalang si Robin, nauunawaan ng pangkaraniwan tao yung mga sinasabi niya. Na yung mga testigo nyo, may mga kaso. Di ba tinanong yan ni Robin doon sa pangalawang testigo kung may kaso ba siya? Anong sagot? Badge of honor nila yung pagkakaroon ng kaso, di ba? O pwede talagang isagot yun. Pero ang patunay po niyan, may kaso sila. Tapos eto, sasabihin ni Luis Tro na wala na raw nila na walang kaso yung mga testigo nila. Umamin na nga yung testigo nyo na may kaso sila eh. Ito po ang isang nakakatawa rito kay Kiko Pangilinan. Patawa talaga to eh. Si Rapi pala, si Rapi. Ang mga patawang tao. Tignan yung mga tanong. Ang talino talaga eh. Yung nangyari ngayon na pagbabanta sa ating Pangulo, nangyari noon sa panahon ni Pangulong Duterte at nagbanta si Leni Robredo. Halimbawa lang, of course, Leni Robredo would not do that kasi I know, wala sa karakter niya. Nagbanta si Leni Robredo kay Pangulong Duterte at matindi yung outburst niya at pagbabanta. At ganon din kung naggagawa ng follow-up ang kanyang anak. What would have happened? Sa tingin niyo ba, possible na
merong gagawang pag-aaresto si PRD tulad ng ginawang pag-aresto dun sa mga teachers, sa teacher, construction worker, at unemployed college graduate. Oh, yan ha. Gustong palabasin kasi ni Tulfo, panahon ni Tatay Digong, hinuhuli yung mga nagbabanta. Natural, hulihin mo yung pinagbabantaan yung Pangulo. Pero laya na sila lahat. Yan ang hindi naunawaan ni Tulfo. Si BP Sara, hindi po siya nagbanta. Si BP Sara, nagbabala. Di ba? Babala yun. Pag ako tinigok nyo, may titigok sa inyo. Kita nyo, buhay pa siya ngayon. Natakot din sila Babala at pagpoprotekta sa kanyang sarili. Hindi na unawaan ni Tulfo, judge yan ha. O, ikalawa, sagutin natin yun. Kung sakali ba si Lenny, mangyayari ba yan? Hindi po mangyayari yung nangyayari kay BP Sara. Una, hindi po nagbanta si BP Sara. Ikalawa, mayroon din pong gustong magsampa ng impeachment kay Leni Robredo. Nagsisip-sip. Di ba? Ano sabi ni Tatay Digong? Binoto yan ng tao. Bakit nyo i-impeach? Alam ni Tatay Digong, si Leni Robredo hindi gagawa ng kunwa-kunwaring kaso ni Tatay Digong. Si Leni Robredo hindi papansinin ni Tatay Digong. Dahil totoong nagtatrabaho si Digong, hindi niya kinakailangang siraan yung kanyang mga detractors. Dahil totoo siyang nagtatrabaho. Busy sa pagiging presidente. Alam mo na, Tulfo, kung anong pagkakaiba? Hindi aabalahin ni Tatay Digong yung sarili niya para hanapan ng kaso si Leni Robredo. Dahil wala namang katuturang tao. Leni Robredo, hanapan mo pa. Nasa kanya yung power lahat Kay Tatay Digong yung ika nga, yung bit. Hawak niya ang bit. Bakit niya sasampahan ng kunwaring kaso? Alam ni Tatay Digong matalino siya. Ang impeachment, ang idinudulot ng impeachment ay pagbagsak ng ekonomiya. Oh. Badong, bakit hindi naisip ng presidente yan impeachment pagbagsak ng ekonomiya? Ano pa po bang ibabagsak ng ekonomiya natin? Sadsad na nga Sadsad na nga tayo. Meron pa ba tayo ibabagsak? Maraming salamat muna kay Jel Panal na nagbigay sa atin ng 11.99 euros. Etong gobyerno natin, diversion upon diversion. Di ba? Diversion lang po ang hinahanap niyan. Kung saan madadivert, hindi nakakalimutan ng taong bayan. Ito po ang hindi nila maliligtasan Yung mga nagsasabing accountability, bakit dehin bokiki kayo pagdating dito sa flood control? Alam nyo, ang nakakatawa, parang nahiwatigan na natin Di ba? Yung plano nila. In case, sinuwerte sila, na-convict si BP Sara, tsaka sila isusunod na nila sampahan ng katakot-takot na kaso itong mga involved sa flood control. Ngayon, magkakakampi pa sila lahat Kung sakaling si BP Sara ay maano nila, hindi pa rin sila mananalo kasi hindi na po magkakaisa yan Magwawatak-watak na naman yung mga yan. Yung mga magkakampi ngayon, laban sa mga Duterte, magwawatak-watak na po yan, magsasaksakan na po sa likod yan. O sa harapan na ngayon ang magiging saksakan nila dahil na-eliminate na nila si BP Sara susunod na nila si BBM. Hindi naman papalag si BBM, etc. etc. Mga kapatid, medyo nabitin tayo sa oras, pero talagang ganyan ang buhay. Ngayon ay panahon na para tayo magbasa ng inyong mga komento. Panahon na rin para kayo mag-likes, mag-share.